Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Binibini. Nais kong magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. San Juan Bautista de la Salle, Ipanalangin niyo po kami. mabuhay ka sa aming mga puso, Magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, nais kong pakipulot muna ang mga nakakalat o mga basura na nasa ilalim ng iyong mga upuan. Pagkatapos dyan, ay pakiayos na rin ang inyong mga upuan at pwede na kayong umupo. Tumahimik muna ang lahat. Nais kong magpakilala sa inyong lahat. Ako, si Binibining Marjorie Juanito at ngayong araw ako ang inyong magiging guro sa Filipino. Pero bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayon, nais ko munang malaman kung sino ang mga liban ngayong araw. Binibining Barkoma? Magandang araw, Binibini. Masaya po ako ibalita sa iyo na wala pong liban ngayong araw. Masaya akong marinig ang balita na iyan. Maaari ka nang umupo, Binibining Barkoma. Palakpakan ang inyong mga sarili. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin ngayong araw, ay magbalik-aral muna tayo sa ating paksa noong nakaraang linggo. Maaari ko bang malaman kung sino o may nakakaalam ba rito sa inyo kung ano ang paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Binibining Barkoma. Ang ating pinag-usapan noong nakaraang pagkikita ay tungkol sa banghay aralin. Magaling, Binibining Barkoma. Palakpakan si Binibining Barkoma. Maaari ka nang umpo. Ngayon, ay maipapakita ako sa inyong isang video clip. At nais kong makinig, manood, at tumahimik kayong lahat. Upang, kung mayroon man akong katanungan sa huli, ay makakasagot kayo ng maayos. Your phone will always be there, but I won't be. Paminsan-minsan, titignan mo ako para naman ma-miss mo rin ako. Sa video clip na aking pinakita kanina, ano ang inyong naoobserbahan? Miss! Binibining Barkoma. Habang pinapanood ko po ang isang video clip, ang naoobserbahan ko po ay isang masayang pamilya. Mahusay, napaka-aktibo, bigyan ng libang bagsak si Binibining Barkoma. Umupo ka na, Binibining Barkoma. At ngayon, sisimulan na natin ang ating diskusyon tungkol sa panibagong paksa. At ang ating panibagong paksa ay tungkol sa basahin lahat. Dula. Ano nga ba ang dula? Mayroon ba kayong idea? O alam nyo ba kung ano ang dula? Wala? Kahit sa inyo? Wala? Sige. Babasahin, nais ko makinig kayo dahil aking babasahin kung ang kahulugan ng dula. Nais ko makinig kayo. Tumahimik at dapat lahat ng atensyon ay nasa akin lang upang maintindihan nyo ang aking sinasabi at kung mayroon mang mga tanong sa bandang huli, ay masasagutan nyo ito. Handa na ba kayo? Opo. Magaling. Ano nga ba ang dula? Ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan na naglalayong itanghal sa isang entablado o tanghalan. Hango sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay drama, na nangangahulugan na gawin o ikilos. Ang dulang isang imitasyon ng tunay na buhay na sinasabuhay ng mga aktor sa tanghalan. Ayon kay Sauko, ito ay isang sining na nagbibigay ng makabuluhang mensahe.
na sa mga manonood sa pamamagitan ng kilos, dialogo, at iba pang aspeto nito. So, ano ba ang dula? Wala pa kayong idea. So, makinig muna. Hindi mabubuo ang isang dula kung walang mga elemento. So, nais kong basahin lahat ang kahulugan ng mga elemento. Ang mga elemento ng dula ay nabibigay buhay at saysay sa isang pagtatanghal. Sa sinabi ko nga kanina, hindi mabubuo ang isang dula kung walang elemento. Dahil sa mga elemento ng dula ay nagkakatulong o malaking parte sa pagbuo ng isang dula. So, malaking parte ang isang elemento sa pagbuo ng isang dula dahil dito natin nakikita o nalaman kung ano nga ba ang mga parte ng isang dula upang mabuo ang mga parte ng isang dula upang makabuo tayo ng isang dula. Unang elemento ng dula ay ang Script. lakasan. Script. Ano ito? Script. Script. So, ang script, ito ang kaluluwa ng dula, naglalaman ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So, sa pamamagitan ng script, ay dito, ito ang nagbibigay ng direksyon. Kung ano nga ba ang dapat gawin ng isang tauhan, ano ang kanyang dapat sabihin, ano ang kanyang dapat ikikilos sa isang dula. So, sa script, lahat ng gagaling. Kung ano ang nakalagay sa script, siya din ang susundin ng tauhan o ng aktor ng isang dula. Ang pangalawang elemento ng dula ay ang Tauhan. ano ito? Tauhan. Tauhan. Sila ang nagbibigay buhay sa script sa pamamagitan ng pagganap at pagbigkas ng mga dialogo. Sa sinabi ko nga kanina, ang tauhan o ang aktor ang nagbibigay buhay sa isang script. Sinusunod nila kung ano ang nakasulat sa script, kung ano ang linya nila sa script, at saka nila sasabihin. Tsaka nila ito sasabihin. Pangatlo, Director. director. Ang director ay siya ang nag-i-interpret sa script at nagpapasya sa itsura ng tagpuan, kasuotan ng tauhan, paraan ng pagganap, at pagbigkas ng mga tauhan. So, ang director ay siya ang nagpapasunod o siya ang sa English leader. Siya ang sinusunod ng mga tauhan. Sinusunod ng mga tauhan ang sinasabi ng direktor kung ano ang paraan ng pagkilos, ano ang paraan kung paano ito sabihin, ano ang paraan, ano ang gagawin sa isang dula. Direktor ang nagpapasya lahat. Pang-apat ay ang tagpuan. Ito ang panahon at lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa dula. So, alam naman natin kung ano ang tagpuan. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang dula, kung saan isinisagawa ang isang dula. Naiintindihan ba? Opo. Naiintindihan? Mabuti naman at naiintindihan nyo. Panglima, basahin. Suliranin. Bawat dula ay mayroong suliranin na nagbibigay saysay sa karakter. So, ang suliranin, ito ang mga problema na dapat bigyan ng suliranin, bigyan ng solusyon. Pang-anim, tunggalian. Ito ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan laban sa kanyang paligid, o tauhan laban sa kanyang sarili. So, ito ang tunggalian ng bawat karakter sa isang dula, mapasarili man niya o kapaligiran. At ang pang-pito, kasukdulan. Dito nasusubok ang tatag ng tauhan at pinakamatindi ang damdamin. So, sa kasukdulan, dito natin nakikita kung saang parte, dito natin nakikita ang parte na nasusubok
ang katatagan ng isang tauhan, ang katatagan ng isang karakter ng isang tauhan sa dula. At pinakamatinding damdamin, dito natin nakikita ang pinakamatinding damdamin, kahit anong damdamin, pinakamatinding damdamin, dito natin nakikita sa kasukdulan. At ang panghuli, pangwalo, ay ang Tema. ito ang pinapaksa ng dula. So, maraming tema eh. Tema ng pagmamahal, tema ng pagkakaibigan, tema ng pamilya. So, kapag tayo ay nanonood ng isang dula at sinasabi nila kung anong tema, meron na tayong idea kung ano ang mas ini-interpret nila sa isang dula. Kung pamilya man, pagkakaibigan, pagmamahalan, pag-aaway, gulo, ano man ito. Dito sa tema natin nakikita. Basahin mga bata. Kumusta kayo? Kumusta naman kayo? Masaya ba kayo nakikinig sa akin? Opo. Mabuti naman. Inaantok ba kayo? Oo. Inaantok kayo sa ating diskusyon? Hindi. Bakit naman kayo inaantok? Sa papatuloy ng ating aralin, basahin. Mga dapat isarang-alang. So, narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng dula. Nangunguna na dyan ay ang Posibilidad. 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 Pangalawa, Kapanipaniwala. at pangatlo, Kaugnayan sa karanasan ng tao. sa posibilidad, dapat kapag gagawa tayo o bubuo tayo ng isang dula ay dapat alam natin kung ano ang susunod na mangyari, ano ang mangyayari sa isang dula, alam natin kung ano ang mga possible na mangyari sa isang dula. Dahil tayo ay bubuo ng isang dula. Sa pangalawa, kapanipaniwala, dapat kapag gagawa tayo ng isang dula, ay dapat iyon ay kapanipaniwala. Dapat masasabi ng nakikinig o nanonood ng isang dula na, totoo nga, nangyayari nga ito sa totoong buhay. Pangatlo, kaugnayan sa karanasan ng tao. Dapat kapag bubuo ng isang dula ay iugnay natin sa karanasan ng isang tao para mas kung sino man ang manonood ng dula ay makaka-relate sila sa dula ang ating inilahad sa kanila. Naiintindihan ba? Opo. Magaling at naiintindihan nyo. Dahil tapos na tayo sa ating diskusyon, naiintindihan ba kung ano ang dula? Opo. So, dahil tapos na tayo sa ating diskusyon, may inihanda akong pagtataya upang malaman ko kung naiintindihan nyo ba ang aking diskusyon o ating paksa ngayong araw. Kumuha ng isang buong papel at sagutan ito. Tapos na ba ang lahat? Opo. Kung tapos na, ay iwawasto na natin ang inyong mga sagot. Pakipasa ng inyong mga sagot sa harapan. Sa susunod nating pagkikita, ibibigay ko ang inyong mga papel at mayroon na rin ng score dyan kung ano ang inyong mga score sa inyong sinagutan na pagtataya kanina. Tapos na tayo sa ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.